Posible umano mag-shutdown ang gobyerno kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyong ipawalang bisa ang 2025 national budget. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pahayag na ito ng Pangulo na kapag kinatigan ng Supreme Court ang petisyon na ipawalang bisa ang 2025 budget ay ang mangyari ay shutdown daw nito ang gobyerno. Dahil ayon sa Pangulo ay isang destabilisasyon daw ang ginagawa na ito ng mga kalaban niya sa gobyerno at yun ang kanyang paniniwala. Ngunit may sagot din dito si Attorney Vic Rodriguez, ang tumatakbong senador sa darating na eleksyon, at pinabulaanan nito ang sinabi ng Pangulo. Ayon sa kanya ay isang maling pahayag na isang destabilisasyon ang nangyayari sa gobyerno sapagkat ayon kay Attorney Vic ang issue dito ay ang korupsyon sa kanyang pamunuan. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ng Pangulo, at isa sa mga naghain ng petisyon, sakaling maglabas ng restraining order ang Korte, hindi titigil ang gobyerno. Bagkus ay mag-ooperate gamit ang reenacted budget. Ibig sabihin, gagamitin ang kaparehong budget noong nakaraang taon. Inihain daw nila ang petisyon sa Korte Suprema para protektahan ang pondo ng bansa at pigilan ang anilay illegal na paggastos nito. Baka ang ending yan, mag-shutdown daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, Banatbay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ay pagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Ayon nga mismo kay Attorney Vic Rodriguez ay pumunta sila ng Supreme Court para magsampa ng petisyon kung saan ay kasama niya si Congressman Ungab para daw ang 2025 budget questionin ang legalidad nito. Kakibat ng grounds na kanilang isinampa ay ang unconstitutional dahil sa pagbigay ng zero budget sa PhilHealth at ang mas malaking pondo ang ibinigay sa public works. At ang isa pa ay ang unconstitutional din na enrolled bills. Sundan natin ang pagpapahayag dito ni Attorney Vic Rodriguez na kung saan ay in-interview siya ng Banatiros, ang grupo ni na Banatbay, Coach Oli at Boss Dada ng SMNI News. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag dito sa video na ito. Magandang araw po, Attorney Vic Rodriguez. Ay, magandang gabi, Banatbay, magandang gabi, Coach Oli, at magandang gabi, Jay. At siyempre, unahin ko na rin yung pagbati ko ng happy birthday kay Boss Dada. At magandang gabi sa lahat na nakasubaybay sa Banateros, sa SMNI. Ayan, Attorney Vic, ito, simulan na kaagad natin ng mga may init na issue. Patungkol ho dito sa isinampan ninyo sa Supreme Court, pwede ho ba natin maipaliwanag ito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga masa? Bakit ho kayo nagpunta ng Supreme Court at ano po ba ang problema sa ating budget? Maraming salamat at alam ho ninyo, dami kong nakakausap ng mga ordinaryong Pilipino at nakakatuwa dahil naiangat natin yung level ng diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin ng budget. Minabuti at minarapat namin ni Congressman Sid Ungab na dalhin sa Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga grounds na sumusunod, unang-una, unconstitutional. Nabigyan nila ng zero funding yung PhilHealth sapagkat yung PhilHealth may pinagkukuhaan ng special purpose fund yan. Katulad nung share niya doon sa sin taxes levied on tobacco, sigarilyo, alak at yung mga gumagamit ng matatamis, yung mga sweetened beverages. 80% yan automatic popondohan yung Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law, kasali dyan ang PhilHealth. Kanya hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Pangalawa,
higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, nandiyan yan, nakasulat yan, Section 5, na ang pangunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang Public Works. At pangatlo, ito yung magdadalawang linggo ng pinag-uusapan. Unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco. Yung final bicameral conference committee report na pinakita namin na blanco, 28 line items ay blanco consisting of 13 pages. At kahit ito'y blanco, ito ay pinirmahan, rinatipikahan at inaprubahan at final sa House Bills and Index Service at ginawa ng enrolled bill. Unconstitutional yun dahil hindi ka pwedeng magpasa ng isang panukalang budget na punong-puno ng blanco. Korupsyon ang may tuturing dyan. Una sa lahat, yung itanong ko po muna dun sa, di ba, may tatlo kayong basihan, yung PhilHealth, edukasyon, at saka yung blanco. Doon po sa PhilHealth, ang kanilang dahilan ho dyan ay meron naman pong may pondo pa naman. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. Baka ang ending yan, mag-shut down daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, Banat Bay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ipagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Nadalhin sa Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga grounds na sumusunod, unang-una, unconstitutional. Nabigyan nila ng zero funding yung PhilHealth. Hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Pangalawa, higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, pangunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang Public Works. At pangatlo, ito yung magdadalawang linggo ng pinag-uusapan. Unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco.